Inaasahan mo ba ang isang himala? Gusto mo bang ibigay ng Diyos ang mga sagot na matagal mo nang ninanais? Paano kung inihahanda ka na ng Diyos para sa mga pagpapalang iyon? Maaaring hindi ito, ngunit siya ay may isang bagay. Huwag mag-alala tungkol sa hinaharap, nasa ilalim ito ng Diyos. Ituturo niya ang iyong landas sa kapayapaan at layunin. Malapit mo nang matuklasan ang tatlong makapangyarihang palatandaan na nagpapatunay na inilalagay ka ng Diyos para sa iyong susunod na antas. Bago tayo magpatuloy, pindutin ang subscribe button kung hindi mo pa nagagawa. Gayon din, pindutin ang notification bell upang maabisuhan ng mga bagong post magkasama tayong lumakad sa liwanag ng Diyos. Minamahal, ang iyong panahon ng turnaround ay nangyayari ngayon. Dinadala ka ng Diyos sa mga pagbabagong maglalapit sa iyo sa iyong mga pagpapala. Binubuksan niya ang mga pintuan na nagbibigay daan sa kagalakan at kasiyahan. Maaaring magulat ka dito dahil ang iyong buhay ay tila kabaligtaran ng kung ano ang inilarawan. Marahil ay dumaranas ka ng pagkawala, pagtanggi at paghihirap. Iniisip mo kung pinakikinggan ng Diyos ang iyong pag-iyak habang nakaharap ka sa magulong hangin. Nag-aalala ka kung kailan kanya ililigtas at matugunan ang iyong mga pangangailangan. Kaibigan, paano kung ang Diyos ay gumagawa na sa iyong buhay? Kinokontrol niya ang mga oras at panahon gaya ng ginagawa niya sa universo. Walang magagawa ang Diyos. Inihahanda ka niya para sa hindi masusukat na mga pagpapala. Nais niyang bigyan ka ng higit pa kaysa sa iyong hiniling o naisip. Hindi babaguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon, itinakda niya ang mga bagay-bagay sa paggalaw at muling iposisyon ka para sa susunod na antas. Kung nagtataka ka kung paano, nangangahulugan ito na hindi mo nakikita ang mga palatandaan. Buksan ang iyong puso upang matanggap ang mensaheng ito at maranasan ang isang banal na pagdalaw. Handa ka na ba? Sumisid tayo sa tatlong hindi maikakaila na paraan kung paano ka muling inilalagay ng Diyos para sa iyong susunod na antas. Numero 1, mga pagsubok at kahirapan. Nahihirapan ka bang panghawakan ang dati mong buhay? Nararamdaman mo ba na may banta sa mga pagpapalang minsan mong natamasa? Minsan ginagamit ng Diyos ang mahihirap na hamon para maihatid ka sa bagong direksyon. Maaaring hindi ito isang magandang paraan para alertuhan ka niya, ngunit ito ay isang malinaw na senyales. Hindi laging malarosas kapag iniredirect ka ng Diyos. Minsan mararamdaman mo na natamaan mo ang isang brick wall. Ang mga pasanin ay maaaring magpabigat sa iyo at mabalisa ka. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, gumagawa ang Diyos ng perpektong plano. Inilipat niya ang iyong pagtuon sa kung ano ang mahalaga at pinangungunahan ka sa kanyang layunin. Ibig sabihin hindi lahat ng pagsubok ay galing sa kalaban. Bagamat ang Diyos ay hindi nag-organisa ng mga paghihirap, pinahihintulutan niya ang mga ito dahil nagbibigay ito sa kanya ng oras upang magtrabaho sa iyo. Ang pagkawala ng iyong trabaho ay maaaring ang kanyang paraan ng muling pagpoposisyon sa iyo para sa mas malaking pagpapala. Marahil ay sininyasan ka ng Diyos na bitawan ang trabaho at tumanggi ka. Kung gusto kanyang i-redirect, baka hayaan kanyang matanggal sa trabaho at wala kang pagpipilian kundi umalis. Ito ay walang kahulugan, hindi ba? Maaari mong itanong, bakit hindi ako komportable ng Diyos? Bakit kailangan kong harapin ang mga pagsubok na ito bago matanggap kung ano ang mayroon siya? Madalas na hinahayaan ka ng Diyos na harapin ang mga pagsubok para ihanda ka sa darating. Ang kanyang mga paraan ay hindi ang iyong mga paraan. Ang kanyang mga plano ay mas mataas at mas kasiyasya kaysa sa iyo. Minsan hindi mo maiintindihan kung ano ang ginagawa niya hanggang sa tumuntong ka sa iyong susunod na antas. Doon magkakaroon ng kahulugan ang lahat. Malalaman mo kung bakit kailangang umalis ang trabaho. Magiging malinaw na gusto ng Diyos na magsimula ka ng negosyo at gamitin ang mga kakayahan na ibinigay niya sa iyo. Doon mo makikita na ang iyong kwento ng tagumpay ay hindi nakatali sa isang trabaho,
ngunit lumakad sa layunin ng Diyos. Habang dumadaan sa mahihirap na sandali, maaaring hindi mo makita ang plano ng Diyos. Ang maaari mong maramdaman ay pagdududa, galit, at pagod. Dapat kang magsaya. Ang mga pagsubok ay hindi magtatagal. Ang mga pangyayaring kinakaharap mo ay patunay lamang na may higit pa para sa iyo. Kapag nahaharap ka sa pagtanggi o paghihiwalay, tandaan na itinatayo ng Diyos ang iyong buhay. Binabago ka niya at inilalapit ka niya sa kanyang mga pagpapala. Nagbago ang buhay ni Joseph sa mga paraan na hindi niya akalain. Tinalikuran siya ng kanyang mga kapatid at ibinukod siya. Sa loob ng ilang linggo, napunta siya mula sa pagiging paboritong anak tungo sa pagiging alipin. Pakiramdam ni Joseph ay napunta sa kanya ang lahat. Habang nakikitungo sa pagtataksil ng kanyang mga kapatid, hinarap niya ang kanyang bagong katotohanan sa Ehipto. Siya ay itinapon sa kulungan nang sa wakas ay nakakakuha na siya ng balanse. Ito ay sunod-sunod na pagsubok para kay Joseph. Parang walang tama. Ngunit ang Diyos ay nire-redirect ang kanyang mga hakbang sa mga hamon. Marahil ay kinailangan ni Joseph na iwan ang kanyang mga kapatid dahil hindi nila maintindihan ang kanyang banal na atas. Pipigilan sana nila si Joseph na tuparin ang kanyang mga pangarap kung nanatili siya sa kanila. Habang dumaranas siya ng mga pagsubok, parang wala ang Diyos. Hindi mo kailanman makikita na pinipigilan siya ng Diyos sa mga mananakit sa kanya. Gayunpaman, ito ang paraan ng Diyos para protektahan si Joseph. May plano ang Diyos para sa kanya at walang makakapigil nito. Nang maglaon, naging opisyal siya sa Egypt. Ngunit kinailangan niyang iwanan ang mga kalakip ng pamilya upang makarating sa posisyon na iyon. Siya ay tinanggihan ng kanyang mga kapatid at nahiwalay sa kanyang lugar ng kaginhawahan. Paano kung pinahintulutan ng Diyos na wakasan ang inyong relasyon? Paano kung ang pag-alis sa mga kaibigang iyon ay ang kanyang pagredirect? Maaaring hindi masama kung tinanggihan ka sa isang gustong trabaho o pakiramdam na nakahiwalay sa mga kaibigan o kasosyo. Paano kung hinayaan ng Diyos na mangyari ito dahil hindi sila bahagi ng layunin niya para sa iyo? Alam niya na kung mananatili ka sa mga kaibigang iyon o pananatilihin ang trabahong iyon, hindi mo na mararating ang destinasyon na binalak niya para sa iyo. Maaaring nasasaktan ka at nag-iisa. Ngunit maaaring pinipigilan ka ng Diyos sa mga taong maaaring sirain ang iyong paningin. Maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit ang pag-alis mo sa ilang partikular na pagkakaibigan ay magdadala sa iyo ng isang hakbang pasulong. Marahil ay inihahanay ka ng Diyos sa kanyang layunin. Minsan ang pagtanggi ay isang senyales na may iba ang Diyos para sa iyo. Matindi ang sakit na mawala ang iyong pinahahalagahan, ngunit ito ay pansamantala. Minsan hahayaan ka ng Diyos na makaramdam ng sakit para akayin ka sa mas malaking katuparan. Kung nakakaranas ka ng mga pagkaantala o mahabang panahon ng paghihintay, huwag mawala ng pag-asa. Kapag ang iba ay tila nauuna sa iyo at iniwan ka, dapat mong tandaan na ang Diyos ay may mas malaking layunin. Mga minamahal, hindi ka bibigyan ng Diyos ng anumang bagay na magpapabagsak sa iyo. Ang kanyang mga pagpapala sa iyong buhay ay nagdadala lamang ng saya at hindi ng kalungkutan. Hindi dumarating ang mga pagsubok para pagod ka. Sa halip, pinatitibay nila ang iyong pananampalataya at sinasangkapan ka para sa iyong banal na atas. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At ang Diyos ay tapat. Hindi niya hahayaang tuksuhin kayo ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kapag kayo ay tinukso, bibigyan din niya ng paraan upang mabatan niyo ito. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng higit sa iyong makakaya. Maaaring pakiramdam mo ay hindi sapat. Maaari mong isipin na kulang ka sa lakas upang labanan ang mga hamon, ngunit hindi. Ang mga pagsubok na ito ay nagpapadalisay sa iyo at gumagawa ng mga kakayahan na hindi mo akalaing mayroon ka sa iyo.
Binubuo nito ang iyong karakter at ginagawa kang handa para sa susunod na antas. Sinasabi ng Santiago 1:2-4, mga kapatid, isaalang-alang ninyo na isang purong kagalakan, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hindi ka hahayaan ng Diyos na dumaan sa mahihirap na sandali kung walang layunin para sa kanila. Sa pamamagitan ng mga hamon, inilalagay ka niya para sa mga pagpapala. Ano ang hitsura kapag inilagay ka muli ng Diyos? Tignan natin ang susunod na palatandaan. Bilang 2, banal na patnubay. Kapag gusto ng Diyos na tahakin mo ang isang bagong landas, papatnubayan ka niya. Ang Biblia ay isa sa pinakamalinaw na paraan kung paano kanya muling iposisyon. Naramdaman mo na ba na ang Diyos ay direktang nagsasalita sa iyo habang pinag-aralan mo ang mga banal na kasulatan? Ang isang tiyak na taludtod ay sumasalamin sa iyo sa mga paraan na hindi mo naisip. Tila hindi mo makakalimutan ang talata sa ilang sandali pagkatapos mong makita ito. Nakakita ka ng malakas na hatak sa iyong dibdib habang inaalala mo ang talata. Sa tuwing naramdaman mong nagsasalita sa iyo ang Diyos tungkol sa isang tema, ito ay senyales na ginagabayan ka niya. Kung palagi kang nakakakuha ng isang salita tungkol sa iyong karera, kapareha, o mga anak, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang banal na presensya. Maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na tahakin ang isang bagong landas o gawin ang isang bagay na hindi mo pa nagawa noon. Habang tinititigan mo ang hindi pamilyar na landas o sinusubukan mong unawain ang mga tagubilin, maaaring hindi ka sigurado kung paano magtatapos ang mga bagay. Maaaring hindi mo alam kung ano ang hitsura ng landas o kung saan ito hahantong. Ngunit patuloy kang nakakaramdam ng isang siko mula sa isang talatang nabasa mo. Sinasabi sa awit 119, 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa, isang liwanag sa aking landas. Kapag nakakuha ka ng pagtuturo mula sa salita ng Diyos, ito ay senyales na may mangyayari sa iyong buhay. Maaaring sabihin sa iyo ng Diyos na gumawa ng isang hakbang, maghintay sa Kanya, o magtiwala sa Kanya para sa isang pambihirang tagumpay. Napakasarap pakinggan na nagsasalita ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ngunit paano ang mga oras na hindi ka nakakakuha ng direktang salita, ngunit hindi ka mapakali? Ang iyong kapayapaan ay isang malakas na senyales na ginagamit ng Diyos upang alertuhan ka, ngunit ang pagkabalisa ay isa pang paraan ng pagsasalita ng Diyos kapag nais niyang i-redirect ka. Minsan may nararamdaman kang gumagalaw sa loob mo. Kahit paano mo subukan, hindi mo maitatanggal ang pakiramdam na ito ng pagkabalisa. Marahil ay nararamdaman mo na may isang bagay na malapit nang mangyari, isang bagong panahon, isang pagbabago, ngunit hindi mo alam kung ano ito. Nawalan ka na ba ng pagnanais para sa isang libangan na minsan mong nasiyahan? Marahil ay mahilig kang makipag-hangout kasama ang mga kaibigan, ngunit bigla mong nakita ang iyong sarili na hindi interesado sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Marahil ang iyong pagkahilig para sa isang partikular na aktibidad ay nawawala. Hindi ka na kumikislap tulad ng dati kapag ginagawa mo ang iyong gawain. Kapag napansin mo ang mga ganitong sandali, ito ay isang senyales na nais ng Diyos na subukan mo ang isang bagay na naiba. Ang iyong kawalang kasiyahan ay hindi nangyari ng biglaan. Kung magtutuon ka ng mabuti, makikita mong pinangungunahan ka ng Diyos na gumawa ng ibang bagay. Maaaring nagsasalita ang Diyos kapag nahihirapan ka sa isang lugar kung saan minsan ay nakatagpo ka ng ginhawa. Kung hindi ka na nasasabik sa isang career path, maaaring ito ay isang senyales na gusto ng Diyos na magbago ka. Baka gusto niyang gawin mo ang isang bagay na hindi mo naisip. Hindi kakaiba ang makaramdam ng kawalang kasiyahan. Ito ay isang paraan upang malaman na ang Diyos ay gumagalaw sa iyo sa isang bagong direksyon. Minsan nawalan ka ng kapayapaan tungkol sa isang tiyak na relasyon at biglang gusto mong mas mahusay para sa iyong sarili.
Maaaring makaramdam ka ng stuck sa isang routine at naghahanap ng mas mahusay. Maaaring hindi ka sigurado kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, ngunit hindi mo mapalampas ang isang paninindigan sa iyong puso. Bagamat hindi ka sigurado, alam mo kung kailan natapos ang isang yugto. Alam mo na ang isang career path ay hindi na para sa iyo. Kapag nakaramdam ka ng pagkabalisa, mangyaring huwag itong baliwalain. Huwag magmadali upang maibalik ang iyong hilig. Suriin upang makita kung inilalagay ka ng Diyos. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghihintay o malakas ang pakiramdam na may pagbabagong nangyayari, dapat mong bigyang pansin ang pakiramdam na iyon ng kawalang kasiyahan. Isaalang-alang ito bilang isang palatandaan na gumugol ng oras sa Diyos. Sabik siyang ipakita sa iyo ang susunod na hakbang. Bilang 3, panahon ng paglaki. Ang huling tanda ng muling pagpuposisyon ng Diyos ay isang panahon ng paglago. Madalas itong dumarating bilang mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Maaaring hindi mo makita ang mga pagkakataong ito bilang isang pagpapala dahil mabilis itong dumating. Hinihiling nila ang isang antas ng pagsusumikap na maaaring wala kang kapasidad. Kahit na gawin mo, maaaring ayaw mong kunin ang pagkakataon. Ang mga sitwasyong nagtutulak sa iyo na umalis sa iyong comfort zone ay maaaring gawa ng Diyos. Ang isang mas maliwanag na palatandaan na nais ng Diyos na lumago ka ay sarado na mga pintuan. Maraming mga Kristiyano ang madalas na nagkakamali sa mga saradong pinto bilang kabiguan. Bagamat nakakadismaya na makatagpo ng mga saradong pinto, maaaring ang mga ito ang paraan ng Diyos para mahikayat kang makakita ng iba pang mga pagkakataon. Nais ng Diyos na pumasok ka sa isang bagong panahon. Gusto kanyang akayin sa isang bagong lugar. Nang matuyo ang batis, inutusan ng Diyos si Elias na pumunta sa Sarepta dahil naghanda siya ng isang balo na magpapakain sa kanya doon. Kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, may plano siyang magbukas ng isa pa. Ito ay isang senyales na may mas mahusay na nakalaan para sa iyo. Kapag nagsara ang mga pinto sa iyong kasalukuyang posisyon, oras na para lumipat. Sa tuwing magkakaroon ka ng pagkakataong matuto ng bago o magsimulang muli, ito ay tanda ng pagredirect ng Diyos. Maraming tao ang hindi nasisiyahan sa pagiging stretch. Gusto lang nila ang madaling bahagi. Ngunit hindi kailanman nangyayari ang paglago sa gayong mga sandali. Pinipigilan ka ng iyong comfort zone mula sa mga bagong landas. Ginagawa ka nitong kontento sa mga nakagawiang gawain at tinatanggap mo ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung nais ng Diyos na ihanda ka, dadalhin ka niya sa mga panahon kung saan ka niya iunat. Maaaring bigyan ka niya ng higit pang mga pagkakataon upang matuto o bumuo ng kapasidad. Kung hinihimok ka niya na gumawa ng isang matapang na hakbang, kumuha ng mas maraming pagkakataon, o sumubok ng ibang bagay, ito ay senyales na ikaw ay nasa ilalim ng pagsasanay. Inihahanda ka ng Diyos na tumanggap ng mas mataas na sukat ng mga pagpapala na hindi mo pa nararanasan. Alam niya kung ano ang kailangan mo. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Kung nagdarasal ka tungkol sa isang pangangailangan at hindi ito nalalapit, marahil ito ay isang senyales na nais ng Diyos na maghintay ka. Maaaring kailanganin kanyang maghanda para sa hinahanap mo. Minsan akala natin handa na tayo sa ating mga pagpapala kung hindi naman. Hindi ibibigay ng Diyos ang hindi mo kayang kontrolin. Hindi kanya bibigyan ng biyaya na nagdudulot sa iyo ng sakit. Mahal ka ng Diyos, kaya tinitiyak niyang handa ka bago niya ibigay sa iyo ang iyong mga pangangailangan. Kung ikaw ay dumaraan sa isang panahon ng paglago o pagsasanay, ito ay isang senyales na ang Diyos ay malapit nang magbigay sa iyo ng isang bagay na mas malaki. Kapag nakita mo ang iyong sarili na sinusubukan ang mga bagay na matagal mo nang ninanais, ito ay isang senyales na nais ng Diyos na umalis ka at kumuha ng mga bagong tungkulin. Nararamdaman mo ba ang pananabik na sumubok ng kakaiba?
Maaaring masiyahan ka sa pagluluto, ngunit nararamdaman mo ang matinding pangangailangang magkaroon ng mga kasanayan sa pagsusulat. Marahil ay hindi mo naisip na maging isang may akda, bago, ngunit biglang naramdaman na ito ay isang bagay na tinawag kang gawin. Ang mga aktibidad na ito ay magkasalungat at nangangailangan ng iba't ibang pagsasanay, ngunit makikita mo ang iyong sarili na sabik na kumuha ng bagong kurso at matutunan ang mga lubid nito. Ito ay isang senyales na nais ng Diyos na baguhin ang iyong focus. Hindi siya gagawa ng paraan para sa paglago kung wala siyang nakalaan para sa iyo. Naramdaman mo na ba na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong direksyon? Ito ay isang senyales na ang isang pambihirang tagumpay ay malapit nang dumating sa iyong paraan. Kung ang Diyos ay patuloy na nagpapakita sa iyo ng mga naghahayag na mga palatandaan, oras na upang magalak. Nangangahulugan ito na ang iyong oras ng pagbisita ay dumating na. Maaaring mahirap maunawaan ang pagredirect ng Diyos. Kadalasan ay hindi ka komportable at hinihiling na gawin mo ang mga bagay na hindi mo gustong gawin. Iyon ang punto. Tinutulungan ka ng Diyos na magkaroon ng lakas at katatagan kapag nahaharap ka sa mga pagsubok. Ang kanyang direksyon ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan at karunungan. Tignan natin kung ano ang gagawin mo kung nasa panahon ka ng muling pagpuposisyon. Una, dapat kang maging sensitibo sa patnubay ng Diyos. Dapat kang maging alerto kapag nagsasalita ang Diyos. Sinasabi ng Habakuk 2:1, Ako ay tatayo sa aking bantay at tatayo sa kuta, titingin ako upang makita kung ano ang kanyang sasabihin sa akin. Maraming Kristiyano ang hindi makakilala sa tinig ng Diyos. Hindi nila alam kung kailan isinasara ng Diyos ang mga pinto o inilalagay sila muli. Kapag hindi mo maintindihan ang mga senyales na ipinapakita ng Diyos, madalas kang magpupumilit na gawin ang iyong paraan. Kapag ang mga bagay ay hindi gumagana, sa halip na mapagtanto ang layunin ng Diyos, nakakaligtaan mo ito. Susunod, dapat kang magtiwala sa Diyos na pangangalagaan ka. Nakakatakot sumubok ng kakaiba. Totoo yan. Ang mga hamon na nararanasan mo ay minsan ay nakakatakot dahil madalas na itinatampok ng Diyos ang susunod na hakbang at hindi ang buong landas kapag nire-redirect ka niya. Minsan hihilingin sa iyo ng Diyos na tahakin ang isang landas na walang malinaw na detalye ng hitsura nito o kung saan ito patungo. Maaaring hilingin niya sa iyo na umalis sa iyong trabaho nang hindi sinasabi sa iyo kung ano ang susunod. Ganoon din ang ginawa niya kay Abraham. Sinabi ng Diyos sa kanya na iwanan ang lahat at kumilos. Hindi alam ni Abraham ang kanyang susunod na lokasyon. Ang tanging sinabi sa kanya ng Diyos ay mag-impake at umalis. Mahirap kapag ang Diyos ang namumuno nang hindi binibigyan ka ng buong larawan. Gayunpaman, ginagawa niya ito ng may dahilan. Minsan alam niyang mabibigla ka kung nasa iyo ang buong detalye. Alam niya na maaari kang maging balisa kung nakita mo ang buong paglalakbay na inilatag sa harap mo. Ang isa pang dahilan kung bakit hawak ng Diyos ang gayong impormasyon ay upang palagin ang iyong pananampalataya. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya at lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Gusto niyang humakbang ka nang nakatutok sa Kanya ang iyong tingin. Ang Kawikaan 3:5-7 ay nagpapaalala sa iyo na magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kanya at Kanyang itutuwid ang iyong landas. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Hindi ka iiwan o pababayaan ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa Kanya. Dapat mong ipaalala sa iyong sarili ang mga pangakong binitawan niya sa iyo at huwag mong bibitawan. Panghawakan mo ang kanyang salita kung sinabi niya sa iyo sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Hindi ka kailanman mabibigo ng Diyos. Sinasabi sa Isaias 55:11, Gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig,
hindi ito babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi isa sa katuparan ang aking ninanais at matutupad ang layunin kung saan ko ito ipinadala. Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Hindi na siya babalik sa kanyang salita. Maaaring magtagal ang iyong mga pagpapala, ngunit darating ito sa iyo. Ang sabi sa Habakuk 2:3, sapagkat ang paghahayag ay naghihintay ng takdang panahon, ito ay nagsasalita ng wakas at hindi magpapatunay ng kasinungalingan. Bagaman ito ay nagtatagal, hintayin mo ito ay tiyak na darating at hindi magtatagal. Babaguhin ng Diyos ang iyong buhay at ipagkakaloob sa iyo ang bawat hangarin mo. Huwag kailanman pagdudahan ang kanyang katapatan. Maaaring mahirap magtiwala sa kanyang salita kapag nahaharap ka sa mga paghihirap, ngunit dapat kang manindigan ng matatag. Kailangan mong igiit ang kanyang salita hanggang sa ito ay matupad. Kapag naramdaman mo ang isang banal na repositioning, huwag labanan ito. Dapat matuto kang maging flexible. Dapat kang matutong kumilos kapag kailangan ka ng Diyos. Kung gusto mong laging maging komportable, baka makaligtaan mo ang mga pagpapalang hatid ng Diyos sa iyo. Kadalasan kailangan ka ng Diyos na humakbang sa hindi alam. Mahirap tumahak sa mga landas na hindi pamilyar. Gayunpaman, isang bago at mas magandang kinabukasan ang naghihintay sa iyo kung gagawin mo ang hamon. Kapag nahaharap ka sa mga pagsubok, dapat mong kilalanin kung ano ang ginagawa ng Diyos. Maaaring ito ay isang pagkakataon upang magpakatatag. Kaya huwag kang magpigil kapag inuutusan ka niya. Gumawa ng isang hakbang at panoorin na gantimpalaan ka niya. Nakikita mo ba ang iyong sarili na nagtitimpi? Nag-aalangan ka bang tahakin ang landas na sinabi sa iyo ng Diyos na tahakin? Dapat matuto kang bumitaw. Nais ng Diyos na paunahan ka, lakad kasama mo ang paglalakbay, at umasa ka sa Kanya upang dalhin ka sa hinaharap na iyon. Pumunta ka sa Kanya kapag hindi mo naintindihan ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Hanapin siya at hilingin sa Kanya na pangunahan ka. Kapag nahaharap ka sa mahihirap na sandali, hilingin sa Diyos na ihayag ang Kanyang mga plano para sa iyo. Sabihin sa Kanya na ipakita sa iyo kung ano ang kailangan niyang makita mo. Hilingin sa Kanya na ipaalala sa iyo ang mga aral para sa panahong ito sa iyong buhay. Hinding-hindi mo makaligtaan ang Kanyang patnubay kung palagi kang handang makinig at sumunod sa Kanya. Maaaring hindi mo nasisiyahan ang mga paghihirap na dulot ng pagsunod sa plano ng Diyos, ngunit ito ang pinakaligtas na landas. Minsan ang isang landas ay maaaring mukhang tama. Ang isang opsyon ay maaaring mukhang pinakamahusay hanggang sa subukan mo ito at mapagtanto na hindi ito tulad ng iyong naisip. Tandaan, sinasabi ng Biblia, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang wakas ay pagkasira. Hindi mo nais na gumawa ng isang hakbang nang hindi nakakarinig mula sa Diyos. Ngunit kung minsan kung ano ang sinasabi niya sa iyo na gawin ay maaaring ang pinakamahirap na bagay. Ang pananatili ni Abraham sa kanyang bansa ay tila ang pinakamahusay na pagpipilian, ngunit hindi. Ang paghawak kay Isaac at pagtanggi na isakripisyo siya ayon sa tagubilin ng Diyos ay tila makatwiran, ngunit hindi ito ang tamang pagpili. Pinili ni Abraham na magtiwala sa Diyos. Hindi niya hinayaang mapigil siya ng kanyang mga takot. Hindi siya sigurado sa mga planong inihanda ng Diyos. Ang tanging taglay ni Abraham ay isang tagubilin at isang pangako ng mga pagpapala, ngunit nakipagsapalaran siya na naging pinakadakilang pagpapala niya. Inayos siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod. Gusto niyang gawin din ito sa iyo. Nais ng Diyos na dalhin ka sa isang hakbang na mas malapit sa iyong tagumpay. Dapat kang maging mapagpakumbaba sa pakikinig at handang magbago ng landas sa tuwing ikaw ay kanyang utusan. Maaaring ito ang pinakamahirap na gawin, ngunit isa ito sa mga hakbang upang mapabuti ang iyong kaugnayan sa Diyos. Gaano kahanda na iwanan ang lahat? Ano ang magiging reaksyon mo kung sasabihin ng Diyos na oras na para iwanan ang trabahong iyon, lumipat sa isang bagong lungsod, o hayaan ang relasyong iyon?
Kung minsan ang landas sa unahan ay tila hindi malinaw at ang mga tinig ng pagdududa ay lumalakas. Gayunpaman, tulad ni Abraham, dapat tayong magtiwala na kapag tinawag tayo ng Diyos na lumabas, ihahayag niya ang susunod na hakbang. Kadalasan, pagkatapos nating bitawan ang pumipigil sa atin, narinig mo na ang mga tao na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Hindi ka dinala ng Diyos hanggang dito para iwan ka," tama ba? Totoo yan. May mga sandali sa buhay na ang kalinawan ay dumarating lamang pagkatapos ng paghihiwalay. Kung minsan ang mga relasyon, gawi, o kahit na mga pag-iisip ay humahadlang sa atin na marinig ng malinaw ang direksyon ng Diyos. Kinailangan ni Abraham na humiwalay kay Lot bago inulit ng Diyos ang kanyang mga pangako. Gayon din, maaaring may mga bagay sa iyong buhay na, sa sandaling sumuko, magbubukas ng daan para sa isang panibagong pananaw at layunin. Ang nabagong pananaw na iyon ay kung ano ang inilalagay sa iyo ng Diyos. Kaya't kung ikaw ay nasa isang panahon kung saan pakiramdam mo ay nawawala o hindi sigurado, tandaan ito, hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kahit sa katahimikan, siya ay nagtatrabaho. Magtiwala sa proseso. Patuloy na sumulong. At sa tamang panahon, muli siyang magsasalita, gagabay sa iyo patungo sa tadhanang inihanda niya para sa iyo. Darating ang mga sandali na makaramdam ka ng pagod. Makikita mo ang iyong sarili na nagdududa kahit na dapat kang maniwala. Ito ang dahilan kung bakit ka manalangin at humingi ng biyaya. Dapat kang matutong humingi sa Diyos ng lakas upang maranasan ang proseso. Hanapin ang kanyang karunungan at kapayapaan upang mahawakan ang sitwasyon. Sa mga sandali ng kahinaan, ang Diyos ang iyong lakas. Kung nararamdaman mo ang pag-udyok ng Diyos na gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya, hilingin sa Kanya na bigyan ka ng lakas ng loob. Dapat mong tandaan na ang pagsubok ay isang proseso. Ito ay sinadya upang pinuhin ka. Kaya huwag kang mabalisa. Ang Diyos ay naroroon habang naglalakad ka sa madilim na lambak. Kapag nakaharap ka sa mga saradong pinto, huwag matakot. Hindi ito ang katapusan. Kinukuha lang ng Diyos ang mga maling pagkakataon. Ayaw niyang magkamali ka o magsisi. Hindi ito saradong pinto. Ito ay isang repositioning. Dapat mong ituon ang iyong mga mata sa Diyos at hindi sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Sa lalong madaling panahon makikita mo kung gaano hindi komportable na mga sitwasyon ang channel ng Diyos para sa mga pagpapala. Bagamat pakiramdam mo ay wala ka sa lugar, itinatakda ka ng Diyos para sa isang bagong yugto. Huwag tumuon sa mga inaalis ng Diyos sa iyong buhay. Sa sandaling magsimula kang magsumikap na alisin ang mga taong gusto ng Diyos sa iyong buhay, umatras siya at hinahayaan kang gawin ang mga bagay sa paraang gusto mo. Kahit na tinanggihan ka, huwag kang mapagod. Mayroon kang higit pa sa mga tinanggihan na maaari mong itago. Kapag naramdaman mo ang sakit ng pagtanggi, manalig sa banal na espiritu. Hayaan mo siyang maging comfort mo. Magtiwala na ginagabayan ka niya kahit na tila walang kahulugan. Kaya mo ba ito? Maglaan ng ilang minuto at ibuhos ang iyong puso sa Diyos. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong mga kahanga-hangang gawa. Hindi nasusukat ang iyong pagmamahal sa akin, at nakikita ko ang iyong pangako sa aking buhay habang ako'y humihinga araw-araw. Salamat sa pagtitiyak sa akin sa pamamagitan ng iyong salita. Tinatamasa ko ang iyong mga pagpapala araw-araw. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa kaluwalhasyan at karangalan. Nagpapasalamat ako na mayroon kang malalaking plano para sa akin. Salamat sa paghahanap sa akin na karapat-dapat sa iyong hari, na ako'y nabigyan ng mas malaking pagpapala kaysa sa iyo. Luklukan ng awa at hilingin na linisin mo ako sa bawat kamalian naway pabanalin ako ng dugo ni Jesus. Ama, hinihiling ko na tulungan mo akong maging sensitibo sa mga senyales na inilagay mo upang maihanda ako. Hindi ko manavigate ang mga mapanghamong sandali na ito ng mag-isa.
Kailangan ko ang presensya mo para laging mauuna sa akin. Bigyan mo ako ng lakas sa oras ng kahirapan. Tulungan mo akong tandaan na lagi kang kasama. Turuan mo akong maunawaan na ang mga pagsubok ay bumubuo at nagpapadalisay sa akin para sa bawat mabuting gawa. Gusto kitang kilalanin sa bawat sitwasyon na aking kinakaharap. Mangyaring bigyan ako ng biyaya na lumakad ng hakbang-hakbang sa iyong layunin. Huwag mo akong hayaang maligaw sa iyong landas. Habang binabago mo ako, mangyaring tulungan akong magtrabaho sa iyo. Turuan mo akong tanggapin ang mga plano mo para sa akin, kahit na inialis ako nito sa comfort zone ko. Kailangan ko ang iyong gabay sa mga panahon ng aking buhay. Ikaw ang aking kasalukuyang katulong sa oras ng pangangailangan. Alam kong hindi mo ako iiwan kapag nakaramdam ako ng pagod at pagkabalisa. Turuan mo akong alalahanin na may malaking layunin ka sa buhay ko. Tulungan akong magtiwala sa iyo anuman ang mga sitwasyon na maaari kong harapin. Kapag ako ay nahaharap sa pagkaantala, ipaalala sa akin na maghintay para sa iyong mga pagpapala. Kapag nakaramdam ako ng paghihiwalay, bigyan mo ako ng aliw. Tulungan mo akong makita ang presensya mo sa paligid ko. Kapag hindi ako sigurado sa landas na hinaharap, mangyaring tulungan akong makita na pinangungunahan mo pa rin ako sa iyong plano. Hayaang maging matatag at hindi matitinag ang aking puso. Ikaw ang pastol ng aking kaluluwa. Kahit saan ka magtungo, susundan kita. Hinihiling ko na tulungan mo akong magsumite sa iyong mga plano. Huwag mong hayaang magtiwala ako sa aking pangunawa. Huwag mo akong hayaang sumunod sa aking landas o manatili kung saan mo ako binalaan. Habang nire-redirect mo ako, bigyan mo ako ng pusong handang sumunod sa iyo. Turuan mo akong tumahimik at malaman na ikaw ay Diyos. Tulungan mo akong malaman na palagi kang makakasama sa pamamagitan ng katahimikan na dulot ng iyong presensya. Tulungan akong makilala ang tinig ng banal na espiritu. Maging sensitive ang tenga ko sa kanya. Kapag nagsasalita siya, tulungan mo akong makilala ang kanyang boses. Habang iniredirect ako ng banal na espiritu sa pamamagitan ng Biblia, susundin ko. Hindi ko palalampasin ang mga senyales na ipinadala sa akin ng Diyos habang inilalagay niya ako sa posisyon. Salamat, Panginoon, sa mga magagandang bagay na hatid mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Purihin ang Panginoon. Kung ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa iyo ng kapangyarihan at pag-ibig ni Jesus, ay type ang Amen upang ipahayag ito. Mag-click sa susunod na video para sa isa pang nakaka-inspire na salita at mag-subscribe para maipagpatuloy mo ang paglalakbay na ito kasama namin. Manatiling pinagpala.